Good morning mga idol. Beeperman 150 euro. Yan. Schedule natin ngayon 2024 ng January. Yan. Gagawin natin panggilid ni 155. Iwas by brake. Tapos mas malakas siyang bumatak. Yan. Yan si Sir. Sir, taga saan, Sir? San Pablo, Laguna. San Pablo, Laguna. Yan, shoutout po sa mga San Pablohin dyan. Yan, Beeperman 150 po. Para po mabawas-bawasan ang vibrate ng makina ni Euro Beeperman 150, ina-upgrade natin ang mas malaki ang gear dito. Alasin natin mga idol, mapakita ko sa inyo. Tanggalin natin ang kicker, tanggalin ang langis. Ayan mga idol, tinanggalan natin yung tuntungan, tambutso. Ngayon kakalasin naman natin to. Alisin natin. Yan na. Nakita nyo na kung gaano kakintab. Pero ang langis may itim na. Yan ang mga idol. Yan ang pagkakaiba ni Beeperman. Maliliit ang kanyang low speed. Kaya high speed natin. Palasin natin na mahiwagang pangkalas. Para walang sinsil magagana pag may pangkalas kang ganyan. Kasi pag wala kang skurong ganon, sinsil mangyayari. Kaso nababasag to. O yan. Papalatan na rin natin ang cross lining. Tignan mo kung iikot ito. Pag slide, ito iikot ito. Pag sobrang galit niyan, nasama eh. Konti lang. Lakas mga idol nung pangkalas. Ito po mga idol ay Matic Wrench USA sa Lucky 9 online shop po nyo mabibili. Ilalagay ko na lang ang link sa ilalim. Yan. Quality po. Yan. Maganda talagang gamitin. Ayan o. Quality. Ito yung sinasabi ko mga idol. Ayan o. Ito nyo. Nauga na agad o. Meron na siyang uga na konti o. Mga idol. Ayan o. So mga idol, alisin natin yung oil pump assembly. Yan, diba? Yan, meron po yung arrow pataas. Yung tamang lagay. Kasi pag nagkabaligtad din ganyan, hindi siya bobomba. Pero papaliwanag ko sa inyo kung paano yung tamang lagay ng oil pump. Mamaya. Paano mag-test bago takpan. Yan. Pang motor star mga idol, original. 37 teeth. Napakahirap hanapin. Ayan. Yan ang gagamitin natin. Tapos, pinion gear. Yan. Kita nyo. Ayan. Itatak pa, tatakbuhin. Tapos class housing ni
155. O yan, bagong-bago. Lahat brand new po. Yan, lahat brand new. Ito ay 70. Sir, 70 teeth. Itong original mo ay 73. Ibig sabihin, kumulang ito ng bilang, pero paglaki dun sa isa. 70, 73. Aalisin natin to. Tapos, ito yung kanyang, kung tawagin ay drive and gear or pinion gear, 21. Tapos ito naman ay 18. Malaki ang pagkakaiba. O, kita nyo naman, o, yan. Yan ang pagkakaiba nila. Yan. Kaya pag i-drive tong sigunyal, mas mabilis ang ikot. Kasi mas malaki. O yan. Magpapalit din tayo nito. Palitan ng clutch housing, palit nito. Tapos, next natin, palit din ng all pump assembly. Kasi magkaiba sila ng style yan. Kaya yan ang ginamit natin mga idol. O yan, ganyan. Kita nyo yun. Malaki, tapos maliit. Ito naman ay 39. Ito ay 37. Okay. Paano nga ba ilagay dito na hindi na tayo magbabaklas para makita natin kung nabomba? Madali lang yan, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung paano mag-testing ng tamang lagay nito para hindi kayo malito mga idol. Kasi may tama pong lagayan. Yan, may makikita naman kayo dyan, may arrow. Lagi po ang arrow natin ay pataas. Pataas po. Tapos may testingan tayo dyan, kailangan ng ikot pa ganito. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Pag ganun. Ang ikot po ay counter clockwise. Ganito mga idol, para malaman kung nabomba ang langis. Bubuhusan natin yung butas na yun. Siyempre nakatagilid ang motor. Yan. Kailangan nakatagilid ang motor niyan. Bubuhusan natin doon. Ang ikot dapat pagkarne. Ganto, yan o. Pag bumula yan, ibig sabihin, goods. Yan o. Ang ikot dapat pag ganito ha. Yan ha. Ubusan ko ulit. Yan. Dapat ang ikot pag ganyan yan, no? Kasi pag baliktad dyan, ang gagawin niya, ang langis niya, pahigop. Tignan nyo, wala, oh. Pahigop. Ihigupin niya yung langis. Hindi siya bobomba. Kaya kung baliktad yung lagay nyo, pabaliktad, hindi bobomba yung pataas. Ito, good siya, no? Tignan nyo. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Nilalabas niya. Ayan, oh. Tigil natin, tigil din siya. Ayan, oh. Ayan, oh. Okay. Alright na, sir. Pwede na. Okay na yan. Good siya kasi may arrow naman yun lagi. Pataas. Kung meron kayo nakakwentro na walang arrow, lagi tayong mag-testing. Kasi po, mahirap ang magkalas uli. Maraming wawasakin sa taas. Yari, bayad kayo. O ito mga boss, lagay na natin. O kita nyo, pagka mga genuine parts, may mga ganyan. Kasi pagka replacement talaga, iba. Ayan. O tama siya. Tama yung gear niya. Tapos lagay natin, mamaya na natin langisan mga idol kasi pabibili ko muna si sir ng langis. Meron na pala. Sige. Yan. Lalagyan natin ng langis yan mamaya. Sisirita natin. Okay na. Ganyan lang mga idol. Balitaan ko kayo mamaya. Kakabit na natin. Idol, nakakabit na. Yung ating panggilid ni 155. Yan ay pinagpalta ni sir. Puro China din. China din naman. Ang problema lang mga idol talagang i-upgrade natin kasi halinghing. Tapos sa susunod niya na ipababa sa akin yung abangan nyo uli yan, yung tanso na lagi nasisira ng issue ni Beperman, yung pinaka-idle gear, tawagin natin na starter gear. Yan. Ito ay po ay nakakabit na po yung oil pump. Sabi ko nga sa inyo para malaman ninyo kung nabomba, kakalasin nyo dito mga idol. Dito sa taas, yung kanyang tapet. Tapos paanda rin kung nabomba. Pero pinandar namin yun, ang lakas ng mga sir. Hindi ko na paanda rin kasi maglalamutak pa lang kasinot, may cover. Yan, nilagyan ko naman siya ng basahan. Okay na mga idol, ang lakas. Yan, kakabit ko na. Okay na yan. O shoutout kay sir, maraming salamat sir sa tiwala mo sir. Ayan. Alright, tapos na po mga idol. Yan na, Euro Beperman 150, iwas vibrate para hindi kasino. Ano po? Kasi po mas magandang gamitin ang panggilid ni 155, mas matulin. Alright, tapos na po.